kung ang mga namumuno sa atin ay hindi kayang respetuhin yung batas. Itong presidente natin ito pathological liar na ito eh. Ha? Grabe pagsisinungaling. Nagalit pati langit. Hindi po tayo matitinag sapagkat ang milyong-milyong pinerwisyo po ng inyong kagagawan. Iwasan natin yung maglaba, no? Magkula sa publiko. Kaya lang, umabot tayo dun sa punto na nanawagan na tayo eh. Hintuan nyo na ito. Ilang beses, no? So, kung ang mga namumuno sa atin ay hindi kayang respetuhin yung batas. Example na lang, ngayong mga oras na ito eh. Ali-aligid na naman yung mga bata ni Patrolman Marbil, no? Oh. Bumaba na, corporal dati. Kasi walang utak eh. Kaya, itong mga nandyan, puro HPG. Dati kasing hepe ng HPG si Marbil eh. Ngayon, bakit hindi ka mananawagan sa ibang korte, sa ibang organization? Kasi kung dito lang sa Pilipinas, nakita naman natin eh. Example dyan na Coach Oli, no? Immediately upon the filing of the cases, yung binuhay yung patay ng kaso, no? Yung against Pastor Kibuloy and the other leaders of the kingdom. Nag-file tayo ng motion for reconsideration sa DOJ. Hanggang ngayon, awa ng Diyos, inanod na ng baha nung Habagat at saka ni Karina. Hindi pa rin nagalaw. Mamamatay na lang, titirik na lang ang mata ni Boying. Mukhang walang kapag-apag-asa. Kaya, paano ka hindi lalapit sa United Nations? Yun lang. Ayaw man sana natin, kaya lang, we have to. They left us with no choice eh. Kasi ang problema lang, that's why si Jaime napunta ng Morocco. Si Bongbong, dahil wala pang kaso noon, sumama sa nanay sa Hawaii and then onward sa New York. Nagkanya-kanya na sila, nagkanya-kanyang tago. Ngayon, pag ito nagkaroon ng realization, itong action na ito, saan pa sila susuling? Yun ang objective dyan eh. Maaring hindi natin sila mabilanggo, no? Pero naniniwala tayo, ang Diyos eh, ibang klase magparusa yan, no? Nakabilanggo ka ng walang rehas. Pero nangingisay ka. Maaring sakit yan, maaring nabaliw ka dahil na-overdose ka, no? So, yan ang purpose natin dyan is to let the world know na itong mga taong ito, tinuruan na ng leksyon nung nakaraang kasaysayan, inuulit pa nila. Kumbaga sa kriminal, recidivist na. Di po humingi ng kapatawaran ang pamunuan ng Philippine National Police or ang si Boy Tainga. Si Secretary Boy Tainga, si Abalos. Si Boy Tainga. Boy Bakit po? Mahalaga po ito sapagkat hindi lang po sila hindi humingi ng kapatawaran, pinanindigan pa nila ang mali. Ang abuso nila at ipinagpapatuloy pa. Hindi na humingi ng kapatawaran at mga pagpapaumanhin sa inosente, ordinaryong mga mamamayan, tribo at katutubot mga pamayanan, kabataan at kababaihan na sinaktan nila at mga inosenteng mga religious workers ng isang reliyosong organisasyon ay kanila pang ipinagpapatuloy ngayon ang pang-aabuso nila 24/7 at the expense of the funds of the people. Kaya po namin ito binibring up. At pangalawa, banggitin ko na minsan na before tayo makalipat doon sa iba pang mga pag-uusapan natin. Magkaiba po yung ginawang gimmick na reklamo nila Sunny Trillanes at ng grupo niya sa kay Digong sa ICC. Sapagkat ang gusto nilang ipatigil yung anti-drugs na digmaan ng gobyerno laban sa mga kriminal, sindikato, rapist, mamamatay tao at mga drogistang sumisira sa mamamayang Pilipino. Yun po ang gustong ipatigil nila kaya pumunta sila sa ICC. Yung pangangalaga at pagprotekta ng gobyerno noon ni Rodrigo Duterte sa mga inosenteng sibilyan laban sa mga kriminal at sindikato sa droga. Magkaiba po yun. Ito ngayon, ang gusto nating ipatigil,
yung abuso na ginagawa ng Estado gamit ang instrumento ng Estado laban sa kanyang mamamayan at sa mga sibilyan na mga dapat niyang pinapangalagaan. Magkaiba po talaga yon. Hindi yon pareho. So klaro tayo doon na hindi po ito simple na pumunta lang tayo sa UN just because we want also to do the same what Trillanes and his group at ang CPP, NPA, NDF na magdala ng ilang issue ng intriga laban sa gobyerno noon sa ilalim ng Pangulong Duterte. This is now a valid and real issue against state terrorism and state abuses tantamount to crimes against humanity under the International Covenant and Convention as provided by United Nations. Thank you, Kari. Before we move on to our next topic, Sir Jay and Dr. Ray. Alam mo, kung minsan nakaka-discourage, di ba, na eto tayo, laban ng laban, pero mukhang walang nangyayari. Pero hindi. Alam mo, ako naniniwala na ang Pilipino masyadong pasensyoso. Kaya lang, pagka dumating na sa punto, talagang nag-aalsa yan. Maaring hindi siya EDSA type, maaring hindi siya panahon ng hukbalahap, no? Pero may mga pagkakataon eh. At saka, malaki ang paniniwala ko. Like, for example, nakikita natin sila Banat Bay, sila Boss Dada. Yung mga maliliit na boses ay naririnig na. No? Tingnan mo na lang, sa issue na lang nung, kasi hindi lang hindi lang pang-aabuso, pati pagsisinungaling, grabe na eh. Itong presidente natin ito pathological liar na ito eh. Ha? Grabe pagsisinungaling. Nagalit pati langit. Sa kasinungalingan na 5,500 na ano pangalan tawag niya? Flood control. Completed flood control. Binangga raw ng barko, sus Maria Jose po. Pati yung basura ay sinisi. Hindi ko maintindihan eh. Ako ayoko sanang gamitin yung salitang bangag, no? Kasi adik lang ang alam ko kasi. Ngayon, paano mo sasabihin na hindi mulat ang Pilipino? Nung nagbasa siya ng pagkabilis-bilis, sabi ko nga, 100% ang rate ko sa kanya sa speed reading. Ang nanood hanggang ngayon, 460,000. Pati replay, no? At saka ni Giba, no? Na anong tawag nito? Japake daw, no? Yung anong tawag niya? Yung video na sumisingot. Alam mo, ako nagtataka, hindi naman siguro ganun katanga. 26 million Pilipino ang sumubaybay as against 460,000. So, ako naniniwala ang mga Pilipino ngayon, unti-unti na, kundi man nabibigla ng pati sila kinukwestiyonan nila eh. Sipin mo, 1 billion araw-araw yung ginagastos sa pagpigil ng baha. Hindi pa rin nabaha. Ang ginagawa, nagmumotorcade sa gitna ng baha. Ngayon lang ako nakakita ng presidenteng ganon. Kontraktor ng 544 billion flood control project na ito. No less than former Senator Ping Lacson ang assertively pointed out. Kahapon, sinabi niya, malamang sa malamang ang mga kontratista niyan ay mga kongresista din. At ang kanilang mga dummy contractors. 80% ng mga kongresista dyan sa loob, sabi ni Senator Ping Lacson, ay mga konektado sa mga kontratista at ang Committee on Appropriations chairperson na si Saldico ang pinakamalaking kontratista mismo. Nako. Ang tanong, Congressman Saldico, ikaw po ba ay may mga kontrata dito sa 544 billion pesos? Ipapatawag na naman kami nito. Baka sabihin ko na. Yan po yung tinanong ko. Oo. Ang kapalit, subpina. Wala tayong magagawa. Kung ikukulong nila tayo, hindi po tayo matitinag sapagkat ang milyong-milyong pinerwisyo po ng inyong kagagawan sa hindi matino na pagpapatupad ng bilyon-bilyon, 544 billion, 244 billion in General Appropriations Act sa Flood Control Project appropriated in 2023, 300 billion in 2024, GAA, ibig sabihin po,
ang sinasabi ni Senator Ping Lacson ay pinanghahawakan ng mamamayang Pilipino. Ang mga kontratista nito ay mga kongresista din o sila mismo at ang kanilang mga dami na mga kontraktor. Napakadali, sabi ni Sir Jason sa itago. Kapag ang project gusto mong nakawin, ibaon mo ang proyekto. At ang flood control project, nakabaon yan, mahirap inspeksyonin. Kaya kung may farm to pocket road noon sa Department of Agriculture, ulitin ko farm to pocket road, dahil walang ini-inspect na mga kalsada doon sa kabundukan, ngayon ay mayroon din palang flood control project na bilyon-bilyon na pwedeng ipaanod sa baha, bahala ng may malunod at may mawasak na mga buhay ng milyong-milyong Pilipino, basta solve na ang pundong ninakaw ng mga sakim na politiko.